Magandang araw po sa ating lahat. Malugod ko pong tinatanggap ang bawat isa sa ating online demo teaching na may temang nakaugat sa pagpapahalaga, pagtuturo ng may isip, kasanayan at puso. Ang programang ito ay inihanda ng mga mag-aaral mula sa Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education bilang bahagi ng aming pagsasanay tungo sa pagiging mga gurong handang magturo ng may isip, kasanayan at puso. Bilang pagsisimula ng ating programa, ating pong ialay sa Diyos ang gawaing ito upang pangunahan tayo sa panalangin. Narito po si Pastor Elvinia. Ay manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong matuto. Gabayan po ninyo kaming lahat, ang aming guro, mga kamag-aral, at ako po upang maging bukas ang aming isipan sa mga bagong kaalaman. Tulungan po kaming maging masipag sa pag-aaral, magalang, mabait, at bigyan po kami ng kaliwanagan upang maunawaan namin ang mga aralin. Naway maging makabuluhan ang oras na aming gugugulin at magamit namin ang aming natutunan sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan, Hesu Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Pastor Elvinia. Ngayon naman tayo ay magbigay pugay sa ating mahal na bansa. Ating pakinggan at sabayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng katawan mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan ang may magtitingin. Luha ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Upang formal na buksan ang ating gawain, narito po si Jero Behok para sa kanyang opening remarks. Bago ang lahat, magandang araw po sa ating lahat. Malugod ko po kayong binabati at tinatanggap sa programang ito na tinatawag na demo teaching, na may temang nakaugat sa pagpapahalaga, pagtuturo ng may isip, kasanayan at puso. Ang temang ito ay nagbibigay diin na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nakatuon sa kaalaman, kundi pati sa paghubog ng tamang asal, wastong pag-unawa at malasakit sa kapwa. Sa pagdiriwang na ito, ating pinapahalagahan ang pagsasanay sa pagiging handa, may disiplina at may responsibilidad bilang mga guro ng hinaharap. Hinihikayat din ito ang pagiging bukas sa bagong kaalaman at mas mataas na antas ng pagpapahalaga ng pagtuturo. Ngayong gabi na ito, narito tayo upang masaksihan kung paano ipinapakita ang makabuluhang pamamaraan ng pagtuturo. Isang pagtuturong may malinaw na pag-iisip, sapat na kasanayan at pusong handang maglingkod sa
sa kapakanan ng mga mag-aaral. Naway magsilbing inspirasyon at dagdag na kaalaman para sa ating lahat at magbigay daan sa patuloy na pag-unlad ng ating kakayahan sa pagtuturo. Maraming salamat at isang makabuluhang pagdalo sa ating aktibidad na demo teaching. Maraming salamat, Jero Behok, sa iyong makabuluhang mensahe. Tunay ngang ang pagtuturo ay isang bukasyon na humuhubog hindi lamang ng kaisipan, kundi pati ng puso at pagkatao ng bawat mag-aaral. At ngayon, dumako na tayo sa pinaka-inaabangan na bahagi ng ating programa, ang online teaching demonstration ng ating mga mag-aaral sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education. Bawat isa ay may magpapamalas ng kanilang galing, pagkamalikhain at puso sa pagtuturo ng pagpapahalaga. Para sa ating unang demonstrator, narito si Desiree Alarcon mula sa ikasyam na pangkat. Ihanda natin ang ating sarili habang ating pakinggan ang kanyang demonstration teaching na tiyak na magbibigay inspirasyon sa atin bilang mga magiging guro. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Desiree Alarcon, ang inyong guro sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Bago tayo magsimula sa ating aralin, balikan muna natin ang mga simpleng alintuntunin sa ating klase. Una, makinig at maging handa sa aralin. Pangalawa, igalang ang mga sagot at opinyon ng inyong kaklase. Lahat ay handa na ba? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa dalawang mahalagang kakayahan ng tao, ang isip at ang kilos-loob. Ngayon, bibigyan ko kayo ng larawan at pagbasan ninyo ito at sagutan ang mga tanong na nasa slide. Nakita niyo ba ang mga tanong? Ang unang tanong, ano ang nakikita mo sa larawan? Sino ang gustong sumagot nito? Kung wala, nais kong tawagin si Binibining Lizelle de las Heras upang ibahagi ang kanyang sagot. Okay, salamat Binibining Lizelle. Ngayon naman, ating alamin kung ano ang sagot ni Ginoong Von sa tanong ikalawa. Ano ang unang bagay na tumatak sa iyong isip? Salamat sa iyong sagot, Von. Napakahusay. Napakaganda ng inyong obserbasyon. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga pagpapakataong kailangan nating gumamit ng isip at kilos-loob upang makagawa ng tamang desisyon. Okay? Ngayon, handa na ba kayo sa isang word challenge? Ang tawag ng aktibidad na ito, ayusin mo ako ng tama. Ngayon, sino ang gustong sumubok na ayusin ng tama ang mga salitang hindi maayos? Okay. Maaari mo bang subukang itama ang mga salita, Ginoong Jeremiah? Ang unang Para po sa Ang akin, unang ang salita. ng salita ay pagpapasya. Magaling. Ngayon naman sa ikalawang salitang hindi tama, maaari bang may magboluntaryo na ito ay subukang ayusin? Wala? Maaari ko bang tawagin si Binibining Beverly? Magaling, mahusay. Ang mga salitang ito ay konektado sa ating paksa dahil ang tao ay gumagamit ng isip at kilos-loob
upang makapagpasya ng tama. Ngayon, dumako naman tayo sa ating maikling talakayan. So, ang isip ay nagbibigay sa atin ng kakayahang alamin kung ano ang tama o mali. Samantala, ang kilos-loob ay nagbibigay sa atin ng kakayahang piliin at isagawa ang tama. Ang isip ang may alam ng tama at mali. Ang kilos-loob ang pumipili at gumagawa base sa alam ng isip. Magkasama silang dalawa sa paggawa ng makataong pagpapasya. Ngayon ay manunood tayo ng isang maikling video tungkol sa pagpapasya. Pagkatapos nito, sagutin natin ang mga tanong na aking ibibigay. Video. Okay. Ngayon, nakita nyo na ang video. Ang mga tanong, ano ang napansin mo sa ginawa ng mga tao sa video? Sinong gustong sumagot? Wala? Pwede ko bang tawagin si Ginoong Jeremiah ulit upang ibahagi ang kanyang sagot? Salamat sa iyo, Ginoong Jeremiah. Ngayon, sa ikalawang tanong, alin bahagi ang tumatak sa iyo at bakit? Maaari ko bang tawagin si Binibining Thea upang ibahagi ang kanyang sagot, ang iyong sagot? Salamat sa inyo. Makikita natin dito na bago gumawa ng desisyon, kailangan nating gamitin ang isip upang mag-isip ng mabuti at ang kilos-loob upang piliin ang tama kahit mahirap. Ngayon, dadako naman tayo sa ating ika-4 na aktibidad. Ito ay pinamagatang kaalaman mo, isulat mo. Ngayon, kumuha kayo ng kalahating papel at sagutin ang mga tanong na nasa slide. Unang tanong, ano ang kaugnayan at kaibahan ng isip at kilos-loob? Ikalawang tanong, magbigay ng sitwasyon kung saan ginamit mo ang isip at kilos-loob. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto. Mahusay mga bata, napakahusay. Iyan ang tunay na naiintindihan nyo kung paano magtulungan ang isip at kilos-loob sa paggawa ng tamang desisyon. Ngayon naman sa ating huling aktibidad, ika-5 aktibidad na pinamagatang iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo. Nais ko na kayo ay igugrupo ko ng 4 na grupo. At ang bawat grupo ay bibigyan ng assignment kung saan pipili kayo ng isa sa mga sumusunod na paraan upang ipakita ang paggamit ng isip at kilos-loob. Nakikita nyo ba kung ano ang gagawin ng grupo 1, grupo 2, grupo 3 at grupo 4? Piliin ang isa lamang sa mga gawain na ipinakita sa inyong output kung paano ginagamit ang isip at kilos-loob sa paggawa ng makataong desisyon. Ipasa ito sa susunod na klase. Ito ang magiging takdang aralin ninyo. Gamitin ninyo ang inyong inyong isip sa pagbuo ng ideya
at ang inyong kilos loob sa pagsasagawa nito. Huwag kalimutang maging malikhain. Bago tayo magtatapos, may ipapasagutan akong isang katanungan. Ano ang natutunan mo ngayon tungkol sa isip at kilos loob? Sino ang gustong sumagot? Wala? Maaari ko bang tawagin si Binibining Marjorie Bardahi upang sumagot sa katanungan na ibinigay ko? Salamat sa iyo, Binibining Bardahi. Ngayon, tandaan niyo, ang isip ang nagtuturo ng tama at mali. At ang kilos loob naman ang nag-uudyok sa atin upang piliin at gawin ang tama. Kapag magkasama silang ginagamit natin, tayo ay makakagawa ng makataong pagpapasya. Maraming salamat sa inyong pakikilahok ngayong araw na naway gamitin niyo ang inyong isip, kilos loob sa araw-araw na buhay upang maging mabuting tao sa lipunan. Hanggang sa muli, magandang araw at pagpalain kayong lahat. Paalam, mga bata. Maraming salamat, Miss Alarcon, sa napakagandang presentasyon. Ngayon naman, ating pakinggan at panoorin si Bob Mars Sumalyahon mula sa pangkat 8. Siya ang ating pangalawang demonstrator na magbabahagi ng isang makabuluhang aralin sa values education. Ako po ba ay naririnig? Magandang araw po sa lahat. Mula po sa puntong ito, ako po ang inyong magiging guro. Ako po si Ginoong Bob Marpi Sumalyahon. Tama po, Bob Marpi Sumalyahon. At maaari niyo po akong tawaging Teacher Bob. Ngayon po, tayo po ay pangunahan ng isang paunang panalangin. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat po Ama sa lahat. Amen. Ngayon po, may papakita po akong ang 4 na larawan na siyang magtuturo sa isang salita lamang at nakikita po natin sa screen. Ang 4 na larawan, maaari mo nyo pong makita ang dalawang bata na nag-uusap at masaya. Ang isang nanay na tinutulungan ng isang bata at isang binatilyo naman na nagbibigay tulong sa kanyang kapwa binatilyo na naglilimos sa daan at isa naman ay tumutulong na ipatayo ang isang nadapa na kaibigan. Ayun po, ang kailangan ko ay utak, pandinig at bibig lamang po. Huwag pong sasagot kung hindi natatawag ang kanyang pangalan. Ano po ba ang salitang sinasabi ng 4 na larawang ito? Tama po. Ang sagot po ay pagtulong. Ngayon po, dumako po tayo sa susunod na slide. Ngayon po, magiging detective po tayo sa paggawa ng desisyon. Ito po ay kung paano suriin ang pinakamatalino at maingat na gawin gamit ang opsyon sa ibaba patungkol sa ibibigay kong kaso na ito. Next, ito ay ang sitwasyon bilang 143 ang nakalimutang pagsusulit. Lunes ng umaga, pagpasok mo sa klase ay bigla mong naalala, naku, may malaking pagsusulit pala ngayon at nakalimutan mong mag-aral. Bumulong sa iyo ang kaklase mo. Huwag kang mag-alala, nasa akin ang sagot at kopyahin mo na lamang ito. Ngayon, ipapakita ko ang mga opsyon. Option A, next slide.
Ano po ba ang gagawin natin sa ganoong mga sitwasyon? Una, option A, mangungopya. Option B, subukang sagutin ang pagsusulit sa abot ng makakaya ng hindi nandaraya. Option C, humiling ng makapag-test sa ibang araw. At option D naman, magkunwaring may sakit at pumunta sa klinik. Ano po ba ang tamang gawin sa ganitong mga sitwasyon? Tama po, option B, subukang sagutin ang pagsusulit sa abot ng makakaya ng hindi nandaraya. Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo ang ating paksa ngayon. Patungkol po sa isip at kilos loob. Opo, isip at kilos loob. Marahil mapag-iisipan nyo kung ano po ang ibig sabihin ng isip at kilos loob. Hayaan nyong ipaliwanag ko sa inyo sa mga sumusunod na mga oras. Next slide. Ngayon po, sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang mapapangalanan ang mga katangian ng isip at kilos loob. Mauri ang gamit at tunguhin ng isip at kilos loob batay sa kanilang pagkakaiba at pagkakatulad. Pumili ng angkop sa kilos batay sa wastong paggamit ng isip at kilos loob. Next slide po. Ito po ang mga kasagutan sa iyong tanong kung ano ba ang isip, ano ba ang kilos loob, at ano po ang pagkakaiba nito. Ang isip po, ito ay kakayahan ng tao na mag-isip, magsuri at magpasya. Tama po kayo, magsuri, magpasya. Kapag ikaw po ay tao, kabilang po ito sa mga kakayanan ninyo na mag-isip, magsuri at magpasya. Ngayon naman po sa kabilang dako, ang kilos loob naman ay ang kakayahan ng tao na kumilos ayon sa kanyang pagpapasya. Tama po, ayon sa kanyang pagpapasya. Ang kilos loob ay ang kakayahan ng taong kumilos ayon sa kanyang pagpapasya. Kung ang isip ay ang kakayahan ng taong mag-isip, magsuri, magpasya, ang kilos loob naman po ay ang kakayahang kumilos ayon sa kanyang pagpapasya. Tama po kayo. Ang kaibahan po nila ay ang isip patungkol po sa pagsuri at pagpasya. Ang kilos loob naman po ay ang pagkilos ayon sa pagpapasya. Next slide po. Sagutin po natin ang tanong sa mga sumusunod batay sa sitwasyong ibibigay ko sa inyo. Ang sitwasyon ay ganito, may nakita kang estudyanteng binubuli pero kaibigan mo ang gumagawa nito. Ano ang sinasabi ng isip mo? Ano ang sinasabi ng loob mo? Ano ang tamang gawin at bakit mo naman ito gawin? Ano ang sinasabi ng isip mo? Marahil ang isip natin ay nagpapasya na gawin ito, bagkos hindi ito tama. Marahil mag-iisip o ang isip natin ay gumagana na isipin na isumbong dahil mali ang ginawa ng kaibigan mo. Ang loob naman natin ay sadyang hindi nagugustuhan ang ginagawa ng isang bata na binubuli ang isang estudyante. Ano ang tamang gawin? Ang tamang gawin naman po ay gawin ang tama, isumbong, nang sa gayon ay hindi na po maulit ang aksidenteng ito. Next po, isang sitwasyon naman ang ipapakita ko sa inyo. May exam bukas pero niyaya ka ng barkada mong maglaro. Ano ang sinasabi ng isip mo? Marahil ang isip natin sa ganitong mga sitwasyon ay nag-iisip na mabuti naman ang maglaro pero may mga panahon na para maglaro at meron din mga panahon na igugol sa pag-aaral kasi may exam bukas. Ang loob naman natin po ay kusa na pong nagbibigay kilos patungkol sa ating pagpapasya na ipagpaliban na lamang ang paglalaro kasi may exam bukas. Yan po ang gawin at yun po ang dahilan kung bakit natin ginagawa kasi gumagana po ang isip at ang ating kilos loob. Isa pang sitwasyon ang magpapakita sa atin.
nakita mong ang kaklase mo, itinapon ng kaklase mo ang basura sa sahig kahit may basurahang malapit. Yun po, ang sinasabi ng isip natin na mali at ang sinasabi rin ng loob natin ay kusa po siyang gumagalaw or sumusunod sa ano po ang ating pinapasya. At yun po ang ating dahilan kung bakit natin po ginagawa ang mga bagay o sa tingin natin tama pagkat gumagana po ang ating isip at kilos loob. May mga iilan pa po na mga sitwasyon na magbibigay sa atin ng paliwanag kung bakit po natin ito ginagawa. Next slide po. Ano ba ang pagkakaugnay ng isip at kilos loob? Ang isip sa pagpapasya at ang kilos loob naman ay ang kilos batay sa iyong pasya. Next slide. Ano po ang aral sa pagpapasya bago kumilos? Ang aral po sa pagpapasya, sa pag-iisip bago kumilos ay kapag meron pong mga problema na mahirap pong solusyonan, ang pag-iisip bago kumilos ay isang mas mainam at maingat na gawin bagkos makapag-isip at bago ka po kumilos. Alam kong naiintindihan ako ninyo kung ano ang isip at kilos loob at sa mga sitwasyong ganoon, ang isip natin ay kusang kumikilos ayon sa ating pagpapasya. Yun po ang isip at kilos loob at ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. Maraming salamat po. Muli ako po si Ginoong Bob Marpi Sumalyahon. Maraming salamat po. Salamat Bob Mar sa iyong masining at makahulugang pagtuturo. Ngayon naman ating pakinggan si Christian J. Olafernas mula sa ikalimang pangkat na maghahandog ng isa na namang kapupulutang aral na demonstration teaching. Salamat, Miss Perez. Magandang gabi mga mag-aral. Bago ako magsimula, ako nga pala si Sir Christian Olafernas. Ngayon, meron akong mahalagang paalala bago tayo magsimula o alituntunin. Kayo ay manatili at makinig upang kayo ay walang maraming tanong. Simple lang. Meron akong litrato na ipapakita. At Miss Cañales, ano ang napansin niyo sa litrato? Ito ay ang mga hayop, robot, meron kung anong karagdagang tanong. Tama. Naiiba ang mga tao dahil may isip at kilos loob ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, next slide please. Maipaliwanag ang isip at kilos loob. Pangalawa, matukoy ang katangian at tunguhin ng bawat isa. At ang pangatlo, maitugba ang halimbawa ng paggamit nito. At ang pang-apat ay maihambing ang papel ng isip at kilos loob sa paggawa ng pasya. Next slide please. Ang isip, ano ba ang isip? Ang isip ay kakayahang mga tuwiran, umunawa, kumilatis ng tama, at kakayahang mga tuwiran sa kapasidad para sa kaalaman at kapangyarihan ng abstraksyon. Ang halimbawa naman ito ay ang nag-isip muna bago sumagot sa recitation. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano ang tama o mali. Uulitin ko, ano nga ba ang kahulugan ng isip, Miss Banga? Magaling, bigyan natin ng reaksyon ng puso si Miss Banga. At ngayon naman, dumako tayo sa kilos loob. Ang kilos loob naman ay kakayahang pumili, magnasa at kumilos. Pagbibigay diin sa desisyon at paggawa ng desisyon. Ang halimbawa naman ng kilos loob ay tumutulong sa kaklase kahit walang utos nito. Ito naman ang nabibigay lakas ng loob upang piliin ang mabuti. Uulitin ko, ano ang kahulugan ng kilos loob, Miss Lisel? Magaling, bigyan natin ng puso na reaksyon si Miss Lisel. Para naman ngayon, ang pagtutulungan ng isip at kilos loob.
paano matutulungan ang isip at kilos loob. Sa mga gawaing pantao, dahil nagbibigay ang isip ng kaalaman at kumikilos ang kilos loob batay dito. Dumako naman tayo at bakit mahalaga ang isip at kilos loob sa pagpili. Mahalaga ang paggamit ng isip at kilos loob sa paggawa ng matalinong desisyon, rasyonalidad, kumpara sa bugso ng damdamin, at mga halimbawa naman sa gawaing pagtao. Pagpili ng karera, pagtulong sa nangangailangan, at paggawa ng desisyong etikal. Ano ang nagpapakatao sa atin? Naiiba ang tao sa ibang nilalang dahil sa isip at kilos loob, ang mga kakayahang moral na mga tuwiran at magpasya sa sarili. Kapag magkasama sila, magagawa natin ang matalinong desisyon. Para naman sa unang aktibidad, suriin. Next slide please. Sa unang aktibidad, ang unang aktibidad ay para naman sa pangalawang aktibidad, maaari mo bang basahin Miss Ando ang kwento? Maraming salamat Miss Ando, at meron akong 5 katanungan at tatawag pa ako ng 5 pang estudyante para basahin ang tanong at sagutin ito. Magaling 5 estudyante. Ngayon, kung gagamitin niya ang isip at malaman niyang dapat itong isauli kung kilos loob, may likas siya para gawin ito at ang tama. Para sa pangwakas at pagpapahalaga, ang taong gumagamit ng isip at kilos loob ay tunay na tao. Kaya sa tuwing tayo ay pipili, gamitin natin ng isip para sa tama at ang kilos loob para gawin ito. Yan ang tunay na pagkakatao sa atin. At yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Christian Olofernes. Magandang gabi. Paalam. Yeah. Okay, next. Maraming salamat, Christian, sa iyong napakagandang presentasyon. Susunod naman natin ay si Ivan Clue Plaza. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Ivan Clo R. Plaza, o pwede nyo akong tawagin Binibining Clo. Ngayon, before tayo magsimula, pakiusap pulutin ninyo ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan at ayusin ng maayos ang inyong mga upuan. Sa ngayon, tatalakayin natin ang isip at kilos loob. Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, matukoy ang mga katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos loob sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa sa pang-araw-araw na sitwasyon. Pangalawa, ipakita ang ugnayan ng wastong paggamit ng isip at kilos loob sa paggawa ng tamang pasya sa iyong moral. At pangatlo, pagbuo ng sariling pananaw o mungkahi kung paano magagamit ang isip at kilos loob sa pangharap ng personal na desisyon ng may maingat na panghuhusga. Next. Isip. Ang isip ay ang kapangyarihan ng tao na makakaalam at mga tuwiran. May kakayahan itong mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ang kilos loob naman ay ang kapangyarihan ng tao na pumili, magpasya, at isakatuparan ang napili gamit ng kilos loob ay kumilos o gumawa at
kabutihan naman ang tunguhin nito. Sa pangkalahatang pagpapakilala. Next. Number 1, paano ka gumagamit ng isip mo para maunawaan kung ano ang tama o mali at paano mo pinipili ang mabuti batay dito? Maaari ko bang tawagin si Binibining Pakanya para sagutin ang tanong number 1? Okay, maraming salamat Pakanya. Pangalawang tanong, may pagkakataon ba na kailangan mong pumili ng tamang gawin kahit mahirap? Ano ang sa pinal mo bago kumilos? Maaari ko bang tawagin si Viation sa pangalawang tanong? Okay, maraming salamat Binibining Tion. Ngayon, dumako na naman tayo sa pagpapagana ng dating kaalaman, aktibidad number 1. Ano ang gagawin mo? Panuto, pag-usapan sa loob ng inyong grupo ang tatlong sitwasyong ipapakita sa screen. Sa bawat sitwasyon, sagutin ang mga sumusunod na tanong at pagkatapos ibahagi ang sagot sa klase. Mga tanong, ano ang gagawin mo? Maaari ko bang tawagin si Pakanya ulit para sumagot sa tanong number 1? Okay, Pakanya, maraming salamat. Sa pangalawang tanong naman, bakit iyon ang pipiliin mo? Maaari ko bang tawagin si Binibining Tion para sagutin ang tanong number 2? Okay, maraming salamat Miss Tion sa inyong sagot. Ngayon, dumako na naman tayo sa paglilinaw ng layunin ng aralin. Aktibidad number 2. Tayo o opo. Isip o kilos loob. Panuto. Pagmasdan ang bawat larawan. Kapag ang sitwasyon ay tungkol sa isip, ay tatayo. Kapag tungkol sa kilos loob naman, ay uupo. Pagkatapos, ipaliwanag kung bakit ito ay isip o kilos loob at ano ang tamang pasya kung moral na isyo ang sitwasyon. So, gabay na tanong, number 1, sa inyong palagay, ano kaya ang tatalakayin base sa mga larawan na iyong nakita? Maaari ko bang tawagin si Binibining Desa para sagutin ang katanungang una? Maraming salamat Binibining Desa sa iyong sagot. Ngayon, sa number 2, kung kayo ay nasa isang sitwasyon kung saan kailangan ninyong pumili, ano ang mas matimbang para sa inyo? Ang paggawa ng tama o ang paggawa ng mas madali at bakit? Maaari ko bang tawagin si Binibining iyon para sagutin ang katanungang number 2? Okay, maraming salamat Miss Tion sa iyong sagot. Ngayon naman, dumako na naman tayo sa aktibidad number 3, gabay na pagtatanong, paglinang at pagpapalalim ng pag-unawa. Next. Ano ang napansin mo sa kilos ng mga tauhan sa video? Maaari ko bang tawagin si Ginoong Magbanwa para sagutin ang katanungang una? Number 1? Okay, maraming salamat Ginoong Magbanwa sa inyong sagot. Ano ang iniisip nila bago sila kumilos? Okay, tatawagin ko muli si Binibining Tion para sagutin ang katanungan number 2. Maraming salamat Miss Tion sa iyong sagot. Sa ikatlo naman, bakit masasabi natin ito ay kilos loob at hindi lang basta aksyon? Okay, maraming salamat sa iyong sagot. Magaling.
Ngayon, ikaapat, bakit kaya pinili ng tumulong na kumilos kahit may takot o pangamba? Maaari ko bang tawagin si Binibining Pakanya para sumagot sa ikalimang tanong? Okay, Miss Pakanya, salamat sa iyong sagot. Ngayon, kung ikaw ang nakakasaksi, ano ang magiging isip mo at kilos loob mo? Maaari ko bang Malinaw at tama ba ang ipinakitang paraan ng pagtitipid? Pagganap, malinaw. Malinaw ba ang pag-arte? Malinaw ba ang pag-arte? Maayos ba ang pag-arte at pagpapahayag ng isip? Ngayon, maraming salamat. Ngayon, tumungo naman tayo sa panghuling tanong. Ano ang maaaring mangyari kung walang tumulong? Maaari ko bang tawagin si Miss Dion sa panghuling tanong para Okay, maraming salamat Miss Dion sa iyong sagot. Maraming salamat. Ngayon, ang panghuli ay Pinakita ng pagtitipid, ang pagganap, maayos ba ang pag-arte at pagpapahayag ng mensahe? Paggamit ang panghuli, pagsasara ng talakayan. Ang 10 na puntos, malinaw at mahusay, 7 ay pangkaraniwan, at 5 ay mahina. Binibining Bardahe, pwede bang paki-off yung mic? Maraming salamat. Ngayon, dumako na naman tayo sa panghuling katanungan, ang pagsasara ng talakayan. Tanong number 1, paano mo ginagamit ang isip at kilos loob sa inyong gawain? Okay, ngayon tatawagin ko muli si Binibining Dion para sagutin ang katanungan number 1. Okay, maraming salamat Miss Dion sa iyong sagot. Ngayon, dumako na naman tayo sa panghuling tanong. Ano ang natutunan mo sa paggawa ng tamang desisyon? Ngayon, tatawagin ko muli si Binibining Pakanya para sagutin ang panghuling tanong. Okay, maraming salamat Pakanya. At ngayon, dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat. Maraming salamat, Ivan, sa iyong kahangahangang demonstration teaching. Ngayon naman, pakinggan natin si Rain Balala mula sa unang pangkat para sa kanyang presentasyon. Magandang araw sa inyong lahat. Naririnig niyo pa ba ako? So, kamusta po ba ang lahat? Okay lang po ba? Mabuti po ba kayo? Ako nga pala si Rain Balala, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Lagi nating tandaan na meron po tayong mga alintuntunin na dapat tandaan. Unang-una, huwag po tayong magsalita kung hindi po tayo tinatawag. At kung meron kayong katanungan, maaari kayong magpindot ng sign dyan na hands up. Okay lang po ba sa inyo? Thank you. Ngayon po, may papakita po akong sitwasyon at sasagutin niyo po ito ng approve sign kung tama at disapprove sign naman kung hindi, kung mali. Ngayon ay tatalakayin natin, wait lang muna. Babasahin ko muna ang ating katanungan at sasagutin niyo ito ng approve sign kung mali, at disapprove naman ay approve sign kapag tama at disapprove naman kapag mali. Pasensya na po.
dahil ako'y nauutal dahil sa Tagalog. Sana naman po ay maunawaan niyo ako. Okay lang po ba sa inyo mga estudyante? Okay. First, kapag nakakita ka ng pitaka sa daan, dapat mo itong iuwi para magamit mo. Tama po ba o hindi? Hindi po tama. Salamat sa inyong mga sagot. Pangalawa, kung alam mong mahirap ang exam bukas, dapat mong unahin ang pag-aaral kaysa maglaro. Tama po. Salamat po sa inyong pagpresentita ngayong gabi. Pangatlo, isinauli ni Renz ang ninakaw niyang wallet ni Rain upang mabigyan siya nito ng pera. Tama po ba ito o hindi? Very good, class. Dapat po nating isauli ang pera na walang hinihinging kapalit o yung pitaka. Next slide, please. Isip at kilos loob. Ngayon po, tatalakayin natin ang kalagahan ng isip at kilos loob. Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahan ng tukuyin, ihambing, pumili. Yan po yung ating pong objectives po. Next po, yung slide po, nawala natin yung slide. Ayan. Tukuyin ang mga katangian, gamit at tunguin ng isang kilos loob upang maunawaan ang inyong papel sa pagpapasya. Pangalawa, balik po tayo doon sa slide. Another slide. Ayan. Ihambing ang katangian. Sana po tayo dyan. Sino? Yan. Ihambing ang katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos loob upang makita ang pagkakapareho at pagkakaiba ng kanilang tungkulin sa paggawa ng tamang pagpasya. Pumili ng sitwasyon sa totoong buhay na nagpapakita ng tamang paggamit ng isip at kilos loob na ipapakita sa pagpili ng tamang pagpapasya. Next slide. Ngayon po, intindihin po ang sitwasyon. Basahin mo natin yung panuto. Gawin mo magulong salita at lihim natol. May mga sagot na ito, ngunit kailangan munang intindihin ang sitwasyon. Upang maunawaan ang magkakaibang gamit sa pagpasya, isulat ang tamang sagot sa patlang ang sagot. Ang tamang sagot po. Christian, basahin mo nga. Salamat sa iyong pagbabasa at tama ang iyong sinagot. Isip ang sagot nito. Ang pangalawa, maaari mo bang basahin? Jero? Tama. Kilos loob ang tamang sagot nito. Ngayon sa pangatlo, ako na naman ang babasa at kayo na naman ang sasagot. Sinuri muna ni Jay ang kanyang sagot bago niya ipasa ang papel sa guro. Ano ang ginawa ni Jay bago niya ipasa ang kanyang papel? Tama nga kayo. Ginamit niya ang kanyang isip at tinignan niya kung meron pa bang mali sa kanyang sagot. Ngayon, ang pang-apat, pinili ni Carla na tumulong sa kapatid sa gawaing bahay kahit gusto niyang maglaro. Tama nga ang iyong sagot. Ang ginamit ni Carla ay kilos loob. Next slide, please. Ayan. Meron tayong 4 na litrato at kailangan nyo itong, ano ba tawag nito? Kailangan nyo sagutin ito. Wait lang muna dahil may abirya ang aking
Oh yes, ito na. Aktibidad 3. So anong sa nakikita nyo sa larawan na yan? Ano ang ginagamit o ano ang nakikita nyo at ano ang nauunawaan nyo sa litrato na yan? Wow! Salamat sa iyong sagot, Sherwin. Tama nga, ang ginamit niya dyan ay isip. Pangalawa, ano ang nakikita nyo yung may puso at may ginagawa sa pagtulong sa kapwa? Tama nga, Renz. Yan nga ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay kilos loob. Next slide, please. Ang gagaling ng estudyante ko ngayon. Ayun. Gabay ng mga tanong. Ano ang napansin nyo at nasasabi sa unang larawan? Sinagot na natin yung unang larawan kanina at sinagot na rin natin yung pangalawang larawan. Salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon, may napansin ba kayong kaibahan sa una't pangalawang larawan? Oo nga, di ba? Salamat sa iyo. Salamat sa inyong sagot. May napansin nga kayo. Ngayon naman, next slide. Next slide po. Muna. Ay. Kalagahan ng isip at kilos loob. Ito ang kakayahan ng tao na makikilalang maghusga at tumunawa ng katotohanan. Ang layunin nito ay magbigay ng direksyon at kaalaman upang makita kung ano ang mabuti at masama. Gamit ng isip, kakayahan ng tao na mag-isip, magsuri, umanawa at kumilalang tama at mali ito at gumawa ng gumagabay kung alin ang mabuting o masama. So ang halagaan ng ating isip, kailangan dito po matutukoy po natin kung ang ating bang ginagawa ay tama ba or mali. Tumutuko sa pag-iisip, ang pangatwiran at paghuhusga, ang isip ay gumagamay kung alin ang tama at mabuti. Kalagahan, malaga upang magkagawa ng matalinong desisyon, umunawa sa katotohanan at magplano ng mabuting gawain. Yan po ang ginagamit po ng ating isip. Next slide po. Kilos loob. Ito ang kakayahan ng tao na pumili at kumilos batay sa ipinakita ng isip. Kumikilos batay sa kanyang paniniwalang tama o mali. So ang kabahan pala ng isip, ito ay nag-iisip ka pa lang kung ano ang desisyon na yung gagawin habang ang kilos loob ay kusa kang kumikilos kung ano ang naiisip mo, kung ito ba ay tama, mali. Ang gamit ng ating kilos loob, ginagamit tuwing lag. Okay? Nawala po yung PPT. Yan po. Ginagamit tuwing kumikilos ng tao ayon sa pinili at pagpasagawa ng desisyon, ang kilos loob ay gumagawa ng aksyon ayon sa itinuro ng isip. So yan lang po ngayong araw. Sana po ay marami kayong natutunan at ibaon nyo ito sa pang-araw-araw. Maraming salamat sa inyo. God bless. Maraming salamat, Mr. Balala. Napakahusay ng iyong presentasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na magre-representa, si Miss Jenaline Ramos. Maraming salamat sa iyo, Miss Berlasa. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat ngayon? Magaling. So bago tayo magsimula, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Gurong Jen, ang iyong guro ngayong gabi sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ngayon, ihanda ang inyong mga isip at puso dahil pag-uusapan natin ang dalawang mahahalagang kakayahan na tumulong sa atin sa paggawa ng tama, ang isip at kilos loob. So magkakaroon tayo ngayon ng mabilisang laro. So ang tawag na laro ito ang isip o kilos loob.
Okay, binibining ni Yuki, basahin ang mga salitang nailagay sa ibaba at ipaliwanag kung bakit ang mga salitang ito ay kabilang sa isip at sa kilos loob. Alright, tama. Ang mga salitang tulad ng unawa at katotohanan ay mula sa isip. At dahil dito, natin na iniisip ay sinusuri ang tama. Samantalang pumili at disiplina sa sarili ay bahagi ng kilos loob. At dahil ito ang nagtutulak sa atin na gawin ang mabuti. So bago tayo dumako sa ating aralin, babasahin ko muna ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na kayo ay una, tukuyin ang mga katangian ng isip at kilos loob. Pangalawa, ihambing ang gamit ng isip at kilos loob batay sa tunguhin ng gawaing makatao. At ang panghuli, pumili ng angkop na kilos sa isang sitwasyon, moral gamit ang paghatol. Ngayon, dumako naman tayo sa ating aktibidad. Bakit nga ba mahalaga ang tamang pagpapasya? So pakinggan natin ang isang sitwasyon na ito or babasahin ko ang isang sitwasyon na ito. Isang estudyante ang nakakita ng isang wallet sa daan. Walang ibang tao sa paligid. Ano kaya ang gagawin niya? Ibabalik niya ba ang wallet? Kukunin niya ba at hanapin ang may-ari? O mananahimik na lang? Okay, Ginoong Rain, bakit mo napili yan? Pwede mo bang ibahagi? Alright, tama. Ginamit natin ang ating isip para magpasya kung ano ang tama at ang kilos loob naman ang nagtulak sa atin na gawin ito. Okay, manood naman tayo ng isang maikling video na ito. At ito ang Ravi's Honest Choice. Pagkatapos panoorin, sagutin ang mga tanong ito. Ano ang nakita niyo sa video? Ano ang ginawa ni Ravi? Alright, Miss Liza, sa iyong palagay, tama ba ang ginawa niya? At bakit? Kung ikaw si Ravi, ano ang pipiliin mong gawin? Magaling. Ang isip ang tumutulong sa atin upang suriin ang tama at totoo. Samantalang ang kilos loob naman ay nagtutulak sa atin pumili at kumilos ayon sa kabutihan. Ngayon, kumuha ng papel o i-type sa chat box ang iyong sagot sa pangungusap na ito. Kung haharapin ko ang isang moral na hamon sa hinaharap, ipapaalala ko sa aking sarili na, halimbawa, pag-iisipan ko muna bago kumilos at pipiliin ko ang tama kahit mahirap, o gagamitin ko ang isip upang malaman ang mabuti at ang kilos loob upang gawin ito. Alright, tapos na ba kayo? Pwede nyo bang ibahagi ang mensahe nyo? Ginoong Ayon? Napakaganda ng iyong sagot, Ginoong Ayon. Tandaan nyo nga, ang taong gumagamit ng isip at kilos loob ay gumagawa ng tama kahit walang nakakikita. So bago tayo magtatapos sa ngayong gabi, gusto kong iiwan sa inyo ang isang paalala. Ang mabuting desisyon ay bunga ng tamang pag-iisip at matatag na kilos loob. Sa susunod na pagkakataon na kayo ay haharap sa isang hamon, iisipin nyo ito. Mag-isip muna ng tama, pumili ng mabuti, at kumilos ng may kabutihan. Salamat sa inyong aktibong pakikilahok. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat, Janaline, sa iyong mahusay na presentasyon. Ang susunod naman ay si Mary Joy Veroy mula sa ikasampung pangkat. Tiyak nakakapupulutan din natin ng inspirasyon ang kanyang ipinakitang pamamaraan sa pagtuturo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Binibining Mary Joy Veroy. Maaari niyo akong tawaging Binibining V. So, bago tayo magsimula, narito ang mga alintuntunin sa klase ko.
Ugaliing nakamute ang mic, i-on lamang ito kung kinakailangan magsalita. Huwag malikot at iwasan ang palaging pagtayo kapag hindi kailangan. Maupo ng maayos habang nasa online class. Gamitin ang raise hand button o chat box kapag may gustong sabihin. Huwag magsalita kapag hindi tinatawag. So, bago tayo magsimula sa aralin, tatanungin ko muna si Binibining Plaza, ano ang una mong ginagawa bago gumawa ng mahalagang desisyon? Magaling. Sa ngayon, sa tanong, tatawagin ko si Ola Fairness para sa pangalawang katanungan. Naranasan mo na bang isipin ang tama pero iba ang nagawa mo? Mahusay. So ngayon, slide please. Next slide, please. Okay. So, sa aking screen, ang nakikita ko pa lang ay pangkalatang panimula ay okay, nandito na ang isip at kilos loob. Ang isip ang nagtuturo kung ano ang tama at mali. Ang kilos loob ang nagtutulak para piliin at gawin ito. Okay, so ang isip ang nagtuturo kung ano ang tama at mali. Ibig sabihin, nagbibigay sa atin ng kaalaman. Dito natin pinag-iisipan ang bawat sitwasyon, kung ano ang makakabuti at kung ano ang dapat iwasan. Ang kilos loob ang nagtutulak para piliin at gawin ito. Ibig sabihin, nagpapasya at kumikilos ayon sa nalaman ng isip. Kung alam na ng isip ang tama, ang kilos loob ang magpapatunay sa pamamagitan ng gawa. Halimbawa, kung nakakita ka ng basura na nakakalat sa silid-aralan, ang isip mo, tama, pulutin ko ito. Ang kilos loob, pinulot mo ang basura at itinapon sa tamang basurahan. Next slide, please. Okay, so nakikita nyo ang dalawang emoji na yan. Yung dalawang emoji, wala namang ganitong emoji para nag-iisip. So, gusto kong pindutin ninyo ang ganitong emoji kung nag-iisip at puso na emoji kung kilos na loob. Unang sitwasyon, pinag-isipan kung tutulungan ang kaklase na nahihirapan sa math, pero hindi na lang tinulungan. Okay? Salamat. Sa pangalawang sitwasyon naman, ibinalik ang pitaka na nakita sa loob ng silid-aralan. So pangatlo, nagdesisyon na magsinungaling sa magulang para makapunta sa lakad ng barkada. Naglaan ng oras para tapusin muna ang assignment bago maglaro ng cellphone. Pinag-aralan kung paano manlilito ng guro para makalusot sa hindi nagawang project. Tama. Next slide, please. So, makikita sa imahe na ang isip at kilos loob ay parang dalawang daan na pagpipilian. Ang isip ang nagbibigay ng direksyon. Ipinapakita nito kung alin ang tama at mabuti. Ang kilos loob naman ang pumipili at tumatapak sa tamang daan. Maaring alam mo ang tamang daan dahil sa isip, ngunit sa kilos loob nakasalalay kung tatahakin mo ito. Next slide, please. Okay, may mga katanungan pa ba kayo? Pakipindot ng heart emoji kung wala. Okay, salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Miss Mary Joy, sa napakagandang demonstration teaching. Ngayon naman,
Pakinggan natin ang susunod na demonstrator. Siya ay si Ginoong J. Dapor mula sa pangkat 2. Magandang araw sa inyong lahat, mga bata. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating klase, manalangin muna tayo. At inahan ko si Elizabeth na pangunahan ang ating pagdarasal ngayon. Okay, maraming salamat, Binibining Elizabeth. At ngayon, muli, maligayang pagdating sa ating aralin ngayong hapon. At bago tayo magsimula, pakipulot muna ang mga basura sa ilalim ng inyong upuan at ayusin ang inyong mga mesa. Okay, alam ko ang lahat ay maayos na. Hayaan niyong ipakilala ang sarili ko. Ako nga po pala, si JB Dapar, o pwede niyo kong tawagin Ginoong J, o pwede din kong tawagin na Sir J. At ngayon, magsisimula na tayo sa ating klase. Handa na ba kayo? Okay, alam ko ang lahat ay handa na. At ngayon, pupunta na tayo sa ating pangkalahatang panimula. So may tanong ako dito. Kung bibigyan kayo ng 2 opsyon, manood ng paborito niyong palabas o tulungan si nanay sa gawaing bahay, ano ang pipiliin niyo at bakit? Pwede ko bang tawagan si Binibining Hana? Tama. Ang mga sagot ninyo ay nagpapakita kung paano tayo nag-iisip at nagpapasya sa araw-araw. So ngayon, dadakon muna tayo sa ating unang gawain. At ang pangalan ng ating unang gawain ngayon ay tulale at exercise. Ang gawain ito, sa halip na kumuha kayo ng 4 na papel, babasahin ko ang mga sitwasyon at isasagot ninyo ang tulale kung ito ba ay tama at exercise naman kung mali. Okay? Ang unang katanungan. Si Marco ay nagplano kung paano siya makakapag-ipon para makabili ng bagong sapatos. Ito ba ay tulale o exercise? Tama, ito ay tulale. At pangalawang sitwasyon, si Ana ay nagdesisyong magpatawad kahit nasaktan siya ng kaibigan. Tulale o exercise? Tama, tulale at exercise. Sa pangatlong sitwasyon, si Paulo ay naglista ng mga dapat niyang gawin para matapos ang proyekto sa tamang oras. Tulale o exercise? Tulale. At ngayon, sa pang-4 na sitwasyon, si Liza ay piniling magbigay ng pagkain sa batang lansangan imbis na bilhin ang paborito niyang merienda. Tulale o exercise? Tulale. Okay. At sa pangkalimang sitwasyon, alam ni Kevin na mali ang magsinungaling pero ginawa niya ito upang makaiwas sa parusa. Ito ba ay tulale o exercise? Tama, ito ay exercise. So ngayon, dadako na naman tayo sa pangalawang gawain. At ito ay tinatawag nating 4 picks o 1 word. Ang isip o kilos loob, hulaan mo. Ngayon, hulaan ang salita sa bawat hanay gamit ang 4 na larawan. Tukuyin kung ang salita ay tumutukoy sa isip o kilos loob. Sa inyong napansin na 2 larawan, tukunin nyo kung ano ang pinapakita diyan na isip at kung ano naman ang ipinapakita ng kilos loob. Okay? Okay. So ngayon, dadako tayo sa ating tanong. Ang ating katanungan, sa inyong pagsusuri kanina sa 2 larawan, ang tanong ay, ano sa tingin ninyo ang relasyon ng isip at kilos loob? Pwede ko bang tawagan si Binibining Gamaliel? Tama. Okay? Na ang relasyon ng isip at kilos loob ay ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So ngayon, next slide. At ngayon, dadako na tayo sa ating aralin. Ito ang isip at kilos loob. Next slide please.
Wait lang. Okay? Ang isip ay kakayahang alamin ang buod at diwa ng mga bagay at mag-isip. Ito ay may kapangyarihang manghusga, mga tuwiran, sumuri, umulala, at umanawa. Sa madaling salita, ang isip ay ang kakayahan na tao na unawain at suriin ang mga bagay sa paligid. Sa pamamagitan nito, nakakapagpasya, nangangatwiran, at nakakaunawa tayo ng tama at mali. Ito ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan para gumawa ng mabuting pasya sa buhay. At ngayon naman, dadako naman tayo sa kilos. So ano ba ang kilos? Okay? Ang kilos loob ay ang kapangyarihan magpasya, pumili at isakatuparan ang kanyang pinili. So sa madaling salita, ang kilos loob ay ang kakayahan ng tao na pumili at gumawa ng aksyon ayon sa kanyang pag-iisip at damdamin. Ito ang nagtutulak sa atin na gawin ang tama o mali, batay sa ating malayang pagpapasya, at sa madaling masabi, ito ang nagpapasya at paggawa ng tao ayon sa kanyang loob o konsensya. Ngayon, dadako na tayo, ay meron akong mga katanungan sa inyo. Okay? Sa madaling sabi, ano ang pagkakaiba nila? Anong pagkakaiba ng isip at kilos loob? Pwede ko bang tawagan si Ginoong Riuyan? Tama. Ang isip ang nag-iisip kung ano ang tama at ang kilos naman ang gumagawa ng desisyon para isakatuparan ito. So ngayon, dadako tayo sa kung ano ang gamit ng isip at kilos loob at kung ano ang tunguhin ng isip at kilos loob. Okay? Wait lang po. Ang gamit ng isip at kilos loob ay umunawa. Dahil at ang gamit naman sa isip at kilos loob ay gumawa. Okay? So ang tunguhin ng isip at kilos loob, ang tunguhin ng isip at kilos loob ay katotohanan. At ang tunguhin ng kilos loob ay kabutihan. So next slide please. So ngayon, alam na natin kung ano ang isip at kilos loob. Ngayon, sa ating paglalapat sa totoong buhay, kung paano natin ito ilalapat sa ating totoong na buhay. So may mga tanong ako sa iyo ngayon. Binibining Marjorie, pwede mo bang sagutin ang tanong? Ang tanong ay magbigay ng isang tunay na sitwasyon na sa buhay ninyo kung saan ginagamit ninyo ang isip bago kumilos. Ano ang naging desisyon nyo? Okay, salamat sa iyong sagot. Ngayon, sa pangulang sagot, may pagkakataon ba na alam mo na ang tama, ngunit pinili mo ring gawin ang mali? Ano ang nagtulak sa iyo? Okay, salamat sa iyong magaling na sagot. At ngayon, tutungo na tayo sa ating next na gawain. At ito ay palalahat o generalization. Panuto, isip at kilos loob sa pagpapasya. Sitwasyon, nahuli mo ang iyong kaibigan na kumukopya sa pagsusulit. Ang mga gawain, kumuha ng kalahating paraso ng papel at hatiin ito sa dalawang kolom. Sa kolom ng isip, sulat ang 2 hanggang 3 logical na dahilan na dapat mong isipin bago ka magpasya. Sa kolom ng kilos loob, isulat ang 2 hanggang 3 damdamin o panloob na dahilan na dapat mong isaalang-alang bago gumawa ng desisyon. Sa iba ng 2 kolom, isulat ang iyong final na desisyon. Ito ay dapat na mapapakita ng maingat na paghuhusgahan na pinagsama ang iyong isip at kilos loob. Okay? So ngayon, tatapos na ang inyong pagsusulit. So pumunta naman tayo sa ating pagtatasa o evaluation. At igugrupo ko kayo ng 4 na grupo. Sa 4 na grupo,
Sa pangkat-4, ang gawain nila ay jingle o awit. Ang gawain 2 naman, o pangkat-3 ay mapa ng isip at kilos loob. At ang gawain naman ng 3 naman sa pangkat-2 ay tukoy sa larawan o poster. Ang gawaing 4 naman, pangkat-1 ay tula ng pag-iingat. So ngayon, wala na tayong time ngayon. So ngayon, gagamitin na natin yan sa ating assignment. So maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat, Jay Dapar, sa iyong makahulugang presentasyon. Narito naman ang ating ikasiyam na demonstrator, si Von Rebeliasa mula sa ikapitong pangkat. Ihanda na natin ang ating mga sarili para sa isa na namang makabuluhang demonstration teaching. Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga pala ang inyong kasyam magiging guro ngayong gabi at ako ay si Ginoong Von Rebeliasa. Ngayon ay ang ating tatalakayin ngayong umaga ay ang isip at kilos loob. Bago tayo magsimula sa ating diskusyon, ay meron muna tayong gagawing motibasyon. At ang pangalan ng ating motibasyon ay ang isip mo, kilos mo. Ngayon ay kukuha kayo ng isang buong papel at inyong tutupiin ang papel upang magkaroon kayo ng 2 kolom. Ang isang kolom ay para sa isip at ang isang kolom naman ay para sa kilos loob. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang isulat ninyo ang mga salita o parirala na naiisip ninyo tungkol sa mga salita, sa isip at sa kilos loob. Tandaan, walang maling sagot dahil ang layunin ng gawain natin ngayon ay upang makapagbahagi kayo ng inyong mga ideya. Uulitin ko, kukuha kayo ng isang buong papel at tutupiin ninyo ito. At magkakaroon kayo ng 2 kolom ng isip at kilos loob. Sa 3 minuto ay isusulat ninyo ang mga salita o parilala na naiisip ninyo tungkol sa mga salita. Magaling! At ngayon ay isantabi niyo muna ang inyong mga papel at ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ngayong umaga ay ang isip at kilos loob. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo mga mag-aaral ay inaasahang una, matukoy ang kahulugan, katangian at layunin ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya. Ang pangalawa ay iugnay kung paano nakakatulong ang pag-unawa sa sariling isip at kilos loob sa paggawa ng mas mabuting pagpili. At ang panghuli naman ay ipakita ang paggamit ng isip at kilos loob sa pamamagitan ng pagsasadula ng mga sitwasyon sa pagpili sa pagitan ng tama at mali. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aktibidad na pangalawa. Ito ay ang dilaw o berde. Sabihin ang tamang kulay. Ngayon, makinig sa aking panuto. Ako ay magbibigay ng 2 sitwasyon. At sasabihin ninyo ang tamang kulay na sumasagot kung ito ay tungkol sa isip o sa kilos loob. Ang dilaw na kulay ay ang isip at ang berde na kulay naman ay ang kilos loob. Ngayon, ito ang 2 sitwasyon. Ang unang sitwasyon ay, nagpaplano ka kung paano mo tatapusin ang iyong proyekto. Ngayon tatawagin ko si Bea. Ano ang tamang kulay? Tama. Ang kulay na nagre-representa ng sitwasyon ay ang kulay dilaw. Dahil nag-iisip ka pa lang kung paano mo tatapusin ang iyong proyekto. Ngayon, ang pangalawang sitwasyon ay, pinili mong tulungan ang kaklase mong nahihirapan kahit ikaw ay pagod na. Ano ang kulay ng sitwasyong ito? Binibining Lizel? Tama. Ito ay kulay berde. Ngayon ay dumako na tayo sa ating diskusyon. Next, please.
Ngayon ay dumako na tayo sa ating diskusyon at bago ang lahat ay meron muna tayong gagawing pangatlong aktibidad. Ang pangalan ng ating aktibidad ngayon ay ang larawang may pag-unawa, pagkilala sa isip at kilos-loob. Ngayon ay magpapakita ako ng mga tatlong larawan at nais ko sanang obserbahan ninyo ang mga larawan kung ano ang naiisip ninyo patungkol sa mga larawan. At pagkatapos ay may itatanong ako sa inyo na katanungan. Ngayon, ang katanungan ay, ano ang inyong naoobserbahan sa larawan? Mabuti, ang mga larawan ay nagre-representa ng paggalang, pagtulong sa kapwa. Ngayon ay dumako na tayo sa ating diskusyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng isip at kilos-loob? Next, please. Ang isip nga pala ay ang kakayahang mag-isip, mga tuwiran at umunawa. Hinahanap nito ang katotohanan at ginagabayan ng isang tao na makilala kung ano ang tama o mali. Ano nga ulit ang isip? Ang isip ay ang kakayahang mag-isip, mga tuwiran at umunawa. At ano naman ang kilos-loob? Ang kilos-loob ay ang kakayahan ng pagpili at pagkilos na naiimpluwensyahan ng parehong dahilan at pagnanais. Malaya itong kumikilos ngunit itinuro ng kaalaman ibinigay ng isip. Ano nga ulit ang kilos-loob? Ang kilos-loob ay ang kakayahang pagpili at pagkilos. Ngayon, ano nga ba ang layunin ng isip at kilos-loob? Ang layunin ng isip at kilos-loob ay ang gabayan ang mga individual tungo sa katotohanan at kabutihan. Ang layunin ng isip at kilos-loob ay ang gabayan tayo mga individual tungo sa katotohanan. Ngayon ay alam na natin ang ibig sabihin ng ang isip at kilos-loob. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pang-apat na aktibidad na kung tawagin natin ay mag-isip, magpares at magbahagi. Ngayon, ipapares ko kayo sa inyong mga kaklase at pagkatapos ay magbibigay ako ng katanungan upang ito ay inyong pag-isipan at ibahagi ninyo ang inyong mga naisip na ideya sa buong klase. Ngayon, ang katanungan ay, paano mo maiuugnay ang inyong sariling isip at kilos-loob sa paggawa ng mas mabuting desisyon sa buhay, sa paaralan at sa tahanan? Uulitin ko ang katanungan. Paano mo maiuugnay ang inyong sarili, isip at kilos-loob sa paggawa ng mas mabuting desisyon sa buhay, paaralan at sa tahanan? Okay, ang pares ni Bea ang aking tatawagin. Magaling dahil ang pag-iisip ng mabuting desisyon ay ang daan sa ating mabuting mga kilos at aksyon sa buhay. Ngayon ay dadako na tayo sa ating panghuling aktibidad at inyong magiging assignment sa next nating klase. At ito ay ang pagsasadula. Ngayon ay magbibigay ako, ang pangalan ng ating pagsasadula ngayon ay ang isip at kilos-loob, ang pagganap ng tamang pagpili. Ngayon ay magbibigay ako ng tatlong sitwasyon at kayo ay igrupo ko sa tatlong grupo. Ang pangkat ni Bea at pangkat ni Lizel at ang pangkat ni Elizabeth. Ngayon, ang mga sitwasyon sa unang grupo ay ang pangkatang proyekto. Yan ang mga sitwasyon. Yan ang sitwasyon ng pangkat una. At ang sitwasyon naman ng pangkat pangalawa ay ang paghahanap ng wallet. At ang sitwasyon pangatlo para sa grupong pangatlo ay ang pagsasabi ng kasinungalingan para sa kaibigan. Inyong ipo-perform ang inyong pagsasadula sa ating next na klase. Sana'y meron kayong natutunan sa ating aralin ngayong umaga at yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat.
Maraming salamat, Mr. Belieza. At sa ating panghuling demonstrator, inaanyayahan ko si Binibining Mary Grace Malayaw. Kita kung kayo ay gising pa. Pakipindot ng inyong heart reaction kapag kayo ay nandyan pa. Okay? Bago tayo magpatuloy, tandaan muna natin ang mga simpleng alituntunin ng ating klase. Una, makinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Pangalawa ay igalang ang sagot at opinyon ng iyong kaklase. Pangatlo, ay makilahok ng aktibo sa lahat ng gawain kahit ito ay online. Naiintindihan ba? Okay. Ngayon, magsisimula tayo sa ating maikling laro na sang-ayon o hindi sang-ayon. Action mo, desisyon mo. Ngayon ay magbabasa ako ng mga sitwasyon at itataas ninyo ang inyong reaksyon. Thumbs up kapag kayo ay sang-ayon at thumbs down naman kapag hindi. Maliwanag ba? Okay. Narito ang mga sitwasyon. Una, tinapos ni Ana ang kanyang takdang aralin bago maglaro. Sang-ayon or hindi sang-ayon? Okay, sang-ayon. Pangalawa ay sumigaw si Carlo sa kaklase nang hindi muna nag-isip. Sang-ayon or hindi sang-ayon? Okay, bakit hindi sang-ayon ang iyong sagot, Miss Ando? Okay, ito ay hindi sang-ayon dahil hindi maganda ang asal na ginawa nito. Pangatlo ay tumulong si Miguel sa kaklase na nahulog ang mga libro. Sang-ayon or hindi sang-ayon? Okay, ito sang-ayon. Pang-apat ay sumagot si Lisa sa tanong ng guro ng padalos-dalos at walang konsiderasyon. Sang-ayon or hindi sang-ayon? Okay, bakit hindi sang-ayon ang iyong sagot, Miss Tion? Okay, ito ay hindi sang-ayon dahil nagpapakita ito ng kakulangan ng paggalang at pag-iisip bago magsalita. Ngayon ay ano ang mga napansin nyo sa mga sitwasyong ating tinalakay? Okay, may mga kilos na tama at may mga kilos na mali. So paano nyo nalaman kung alin ang tama o mali? Okay, sa pamamagitan ng isip at pagsusuri kung nakakabuti ba o nakakasama ang isang kilos. Ngayon, babasahin muna natin ang ating layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang magagawa ang sumusunod. Una, na ipapaliwanag ang pangunahing katangian at tunguhin ng isip at kilos-loob. Pangalawa ay naiuugnay ang isip at kilos-loob sa mga karaniwang sitwasyon at pangyayari sa paaralan at tahanan. Pangatlo ay napipili ang tamang halimbawa ng isip at kilos-loob batay sa mga katangian, gamit at tunguhin nito. Ngayon ay dumako tayo sa ating susunod na activity na tinatawag na hamong salita, isip at kilos-loob. Pipili ako ng dalawang estudyante na tutukoy kung saan napabilang ang mga sitwasyong aking babanggitin, sa isip ba o sa kilos-loob. Narito ang mga sitwasyon. Pagsusuri bago magdesisyon. O saan ito napabilang, Miss De Las Heras? Okay, ito ay napabilang sa isip dahil tungkol ito sa pag-iisip. Pangalawa ay pagnanais na tumulong sa kapwa. Saan ito napabilang, Miss Alarcon? Okay, ito ay napabilang sa kilos-loob dahil may kinalaman sa kagustuhang gawin ang mabuti. So ngayon ay dumako tayo sa ating aktibidad number 3, ang gabay na pagtuklas. So manunood muna kayo ng isang maikling video. Pagkatapos ay sasagutan ninyo ang mga tanong batay sa inyong obserbasyon. Okay. Ano ang iyong napansin, Mr. Olopernes, sa video? Paano nakaka-epekto ang iniisip niya sa kanyang
desisyon at ano ang nag-udyok sa kanyang kilos. Okay, ang kanyang pag-iisip ay ang naging basihan sa kanyang pagdedesisyon at ang kanyang kagustuhan ang nagtulak para gawin ito. Kaya makikita natin na magkasama ang isip at kilos-loob sa bawat kilos or desisyon. Upang mas malinaw nating maunawaan ang dalawang ito, tatalakayin natin ang kanilang kahulugan. Okay. Next, please. Okay, ang isip, ito ay ang kakayahan ng tao na umunawa, magsuri, maghusga at magpasya ayon sa katotohanan. Ang kilos-loob naman ay ang makatuwirang pagkagusto na naaakit sa mabuti at lumayo sa masama. Tunguhin ng isip ay ang katotohanan at tunguhin ng kilos-loob ay kabutihan. So, ibig sabihin na ginagamit natin ang ating isip upang maunawaan ang tama at kilos-loob naman upang piliin ang mabuti. So, kapag magkasama silang ginamit, as magiging makatao at magiging tama ang ating magiging desisyon. Ngayon, para sa ating panghuling activity, ito ay isang group activity na i-perform ninyo sa susunod na klase. Ito ay ang unang grupo ay kanila ay ang pagninilay, pangalawa ay pagdula-dulaan, pangatlo ay poster, at pang-apat ay talakayan. Naiintindihan ba? Okay. Bago tayo magtapos, tatandaan natin ito. Ang isip ay tungo sa katotohanan at ang kilos-loob ay tungo sa kabutihan. Maraming salamat sa pakikilahok at pakikinig. Maraming salamat sa lahat ng ating mga pre-service teachers mula sa Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education. Tunay na kahanga-hanga ang inyong ipinakitang galing at dedikasyon sa larangan ng pagtuturo. Ngayon naman, bilang pagkilala sa kanilang sipag at pagsisikap, ating ipagkakaloob ang mga sertipiko ng pagkilala sa lahat ng lumahok na pre-service teachers sa ating online teaching demonstration. Sertipiko ng pagkilala. Ang sertipikong ito ay ginagawad kay Ms. Desame Alarcon bilang pagkilala sa kanyang natatanging pagganap at dedikasyon sa isinagawang demo teaching sa Technology for Teaching and Learning 2 na may temang nakaugat sa pagpapahalaga, pagtuturo ng may isip, kasanayan at puso na ginanap noong Nobyembre 11, 2025. Signed, Sir Carlo Vince Arcipe, Professor, and Jeremiah Riuyan, ang presidente ng Values Education Program. Ito naman kay Ginoong Bob Mar Sumalyahon,
kay Ginoong Christian J. Olofernes, kay Binibining Ivan Clue Plaza, kay Ginoong Rain Balala, kay Binibining Jenaline Ramos, kay Binibining Mary Joy Veroy, kay Ginoong J. Dapor, kay Ginoong Von Belleza, at ang panghuli ay kay Mary Grace Malayaw. Upang magbigay ng pangwakas na mensahe, narito po si Jeremiah Reuyan, ang presidente ng Values Education. Maraming salamat, Ms. Gamaniel. Maraming salamat sa iyong aktibong pakikilahok sa ating online na demonstration teaching na may temang nakaugat sa pagpapahalaga, pagtuturo ng may isip, kasanayan at puso. Sa bawat presentasyon, nakita natin ang kahalagahan ng kahandaan, pagkamalikhain at malasakit sa pagtuturo kahit sa digital na espasyo. Naway maging silbing inspirasyon ang mga natutunan natin upang lalo pang pagyamanin ang ating galing bilang mga tagapaghubog ng kabataan. Patuloy tayong magtulungan, magbahagian at magsikap para sa isang edukasyong makabuluhan at makatao. Hanggang sa susunod na pagkatuto, mabuhay ang mga guro. Maraming salamat, Ginoong Jeremiah, sa iyong inspiradong mga salita. Naway magsilbing paalala ito na sa bawat pagsasanay at paghahanda natin bilang mga magiging guro, taglayin natin ang isip, kasanayan at pusong handang maglingkod. At upang tapusin ang ating programa sa pasasalamat sa Diyos, narito po si Pastor Erwin Magbanwa para sa ating pangwakas na panalangin. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa biyaya at pagpapala sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng gawaing ito. Nawa, O Diyos, ang mga karunungan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, ang siya naming magamit sa pagiging guro ayon po sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming pagpalain sa journey po na meron ang bawat isa sa amin. And salamat sa buhay ng aming profesor, kay Carlo Vince. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo siyang gamitin upang marami pang mga guro na iyo pong tinawag ang mas matuto. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat-lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikiisa sa ating online teaching demonstration ng mga mag-aaral mula sa Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education. Naway patuloy tayong maging inspirasyon sa larangan ng edukasyon. Mga gurong hindi lamang mahusay magturo, kundi marunong ding magmahal, umunawa at magpahalaga. Magandang araw at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Good night, guys. Gi-end na ni mo. Wala pa. Bye-bye. Pagbabay sa mo. Thank you. Thank you, everyone. Thank you sa pagkikinig. Hanggang pagkikita. Maraming salamat sa kanila. Dog. Bye. Good night, everyone. Good night. I got